Ayan. Okay. God first morning po mga kapatid. At bakit nandito yung ano, tayo ay muling pinagpala ng Panginoon mga kapatid. Ano po? Si Pastor kasama natin sa live. Ayan, inaayos ko lang yung screen niya. Teka lang At tayo ay muling makakarinig ngayon ng lesson sa baka ating malimutan. Na ang title ay Nilusob ni Joseph Bates ang Timog. Grabe, tapang mag-isa lang siya lumusog. Lumusog daw ni Joseph Bates ang Timog. Tingnan natin kung anong nilalaman nito. Ano po? Pastor, bigyan na natin pagkakataon kay Pastor. Okay, Pastor, kaya po. Ayan, sige po. Sa inyo pong lahat. Ayan, napakabuti ng ating pong Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin sa ating pagsimula. Panginoon, na siya nagmamahal sa amin, kayo po ang Diyos, siyang patuloy namin sinasamba, at kung wala po kayo, ang aming pag-asa ay walang-wala, Panginoon. Kaya sa umaga na ito, aming idinadalangin ang aming pong pagbabasa ng inyong pong mga salita at ang buhay ni Joseph Bates. Paano siya nangaral, paano naging matagumpay ang pangangaral ng unang panahon, ay gayon din ang pangangaral sa panahon namin ngayon ay magiging mahusay sa tulong po ninyo. Salamat po sa pagising niyo po sa amin ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito mga kapatid ko, nilusog ni Joseph Bates ang Timog, January 19. Sabi po dito sa pinaka-key-text sa 6:22 ng Daniel, isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan. Ayan. So sa panahon ni Daniel, alam natin yung story na siya ay pinagkanulo, mga kapatid, siya ay ipinakulong o pinatapon sa leon noong kalaban niya sa politika, yung mga naiingit sa kanya. Pero hindi siya kinain ng leon, hindi siya sinaktan. Pero nung inihagis yung mga nagsumbong sa kanya, yun ang kinain. Ibig sabihin, hindi vegetarian yung mga leon. Talagang nangangain ng tao yung leon. Pero si Daniel ay hindi kinain ng leon sapagkat siya pinotektahan ng ating Panginoong Diyos. So in line with sa Millerismo, dahil sa katotohanan, nakaramihan sa mga pinuno nito ay mga abolisyonista ay hindi tinanggap sa Timog. No? Gayunman, patuloy na dumarating ang mga kahilingan para sa mga mangangaral. Subalit ang General Conference, sabi dito, ang General Conference ng Millerite noong May 1843 ay nagpasya na huwag magpadala ng mga tagapagturo sa mga estado na may mga alipin dahil sa panganib at kahirapan. So talagang ang pangangaral nila ay maganda, mabilis. Pero napansin ko rito, no, nag-alilangan pa sila na magpunta doon dahil mapanganib at mahirap nga naman. At kung mamamatay sila doon, mas konti lang yung mapapangaralan nila. Kailangan mag-ingat. Ngunit noong unang bahagi ng 1844, naniwala si Joseph Bates na tinawag siya ng Diyos upang maglingkod sa kapwa mga alipin at sa mga may-ari sa kanila. Ang matapang na misyonero pagkatapos na makaranas ng ilang sapat na tagumpay sa Maryland ay hinamon at tinuligsa ng isang leader ng Metodistang laiko na umatake sa doktrina ng pagbabalik sa marahas na paraan. Ibig sabihin talagang siya, dinibati niya, no? Yung leader ng Metodistang laiko, mga layman, dinibati itong Millerites, si Joseph Bates. Sa gitna ng kanyang pag-atake, ang lalaki ay nagsimulang magsalita tungkol sa pagsakay sa amin sa sasakyan para itaboy palabas ng bayan sa mga riles. Handa na kami para diyan, Ginoong, sagot ni Bates. Kung lalagyan mo ito ng upuan, mas gugustuhin naming sumakay kaysa maglakad. Matapang na sinabi ni Pastor Joseph Bates, no? Hindi mo dapat isipin, patuloy niya, na kami ay naglakbay ng 600 milya sa gitna ng yelo at niebe. Matindi. Sa aming sariling gastos
upang bigyan ka ng pabalita ng sigaw sa hating gabi nang hindi mo na uupo para kwentahin ang halaga. At ngayon, kung wala nang ipapagawa ang Panginoon sa amin, malugod kaming hihiga sa ilalim ng Chesapeake Bay o kahit saan man hanggang sa dumating ang Panginoon. Pero kung mayroon pa siyang ipapagawa sa amin, hindi mo kami magagalaw. Aba, matindi ito si Joseph Bates, ano? Matindi paninindigan niya. Iniulat ng Network Daily Advertiser ang insidenteng ito na binanggit na ang pagkawasak ng bagay at pagkadurog ng mga mundo ay isang maliit na bagay lamang sa isang tao na kayang tanggapin ng mahinahon ang mga bagay. Sa isang pang pagkakataon sa parehong paglalakbay na iyon, isang hukom sa timog ang lumapit kay Bates na nagsasabi na naiintindihan niya na siya ay isang abolitionista na dumating upang palayain ang aming mga alipin. Oo, hukom, sabi dito. Sagot ni James. Ako ay isang abolitionista at narito ako upang kunin ang iyong mga alipin at ikaw din, matapang ano, lalo na siyan si Bates at ang kanyang kasama sa pagbibigay ng kanilang mensahe sa mga alipin. Kung minsan ay pinili pa nilang maglakad mula sa isang pagtatagpo patungo sa isa pa upang makausap nila ang mga aliping nakilala nila na hindi nalalaman ng mga puti. Ang mga kaawa-awang pag-inom ng baka ng tubig at mula sa aming narinig mula roon, naniwala ako na marami sa kanila ang magiging handa sa pagparito ni Kristo. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na magiging madali ang ating landas sa buhay. Ngunit nangako siya na kung tayo ay tapat sa Kanya, pagpapalain niya tayo, sasamahan tayo bilang mga Kristiyano, maaari nating purihin ng Diyos para sa lahat ng Kanyang mga pagpapala araw-araw. Yeah, so dito po mga kapatid ko, no, yung reflection natin na nilusob ni Joseph Bates Antibo, isa sa mga mahalagang prinsipyo na nakita ko po dito sa ating pagbabasa sa devotional sa buhay ni Joseph Bates, mga kapatid, na kung wala nang ipapagawa ang Panginoong Diyos sa atin, no, magpahinga na tayo at maghintay na lang sa ikalawang pagdating ni Jesus. Napakaganda, no? Pero kung may ipapagawa pa ang Diyos sa akin, ang sabi dito, tuloy-tuloy lang yung aking paggawa. Kaya ngayon mga kapatid, kamusta tayo? Kamusta tayo? Meron pa bang ipapagawa ang Diyos sa atin sa mga oras na ito? Meron pa bang ipapagawa ang ating tagapagligtas sa bawat isa sa atin? O sa tingin mo, meron pang ipapagawa ang Panginoong Diyos sa atin? Tuloy-tuloy lang tayo sa pangangaral. At ngayon po ang sinisigaw ng CLPM ay Harvest 2025. Na tayo ay mangangaral sa lahat ng mga tao. No? Yung harvest na tinatawag, mga kapatid. Na yung mga elder, mga umaral, mga pastor, mga admin, sama-samang mangangaral, mga kapatid. Ang mga kaanib ay mag-i-invite. Ang mga kaanib ay lalabas upang hanapin ang kanilang mga kaibigan. I-share ang pabalita. Mga kapatid ko, ang tawag at ipinagagawa sa atin ng Panginoon, sabi sa Mateo 24:14, hanggang sa dulo ng wakas ipapangaral ng mabuting balita. Kaya hindi tayo dapat mag-relax hanggang ngayon. Bakit? Meron pang ipapagawa ang Panginoong Diyos sa atin. Kung maipapagawa pa ang Panginoong Diyos sa atin, napakaganda nung sinabi ni Bates, na hindi mo kami magaganap. Ayan. Ang ating buhay, mga kapatid, merong hangganan. Maaring hindi na tayo umabot doon sa sinasabi ng ating Panginoong Jesus na hanggang sa wakas. Baka hindi na nakayanin ng health natin at tayo ay bumigay na at hindi natin makita yung ikalawang pagdating ni Jesus. Maaring ganun ang mangyari, mga kapatid ko. Pero, tiyak na kung maipapagawa pa sa atin ang Panginoong Diyos sa pangangaral, tiyak na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hindi tayo mamamatay ng ganun-ganun lang. No? Hindi tayo mamamatay ng ganun-ganun lang sa aksidente. Kundi tayo ay magpapatuloy na mabuhay. Bakit? Dahil may ipapagawa pa sa atin ng Panginoong Diyos. Katulad dito nila Daniel, meron pa siyang susunod na gagawin
Maipapakita pang propesiya ang Panginoong Diyos sa kanya. Kaya hindi hinayaan ng Panginoon na siya ay makain ng leon, isang lingkod ng ating Panginoong Diyos. Itong si Daniel, hindi siya hinayaan na makain ng leon. Bakit? Meron pang ipapagawa sa kanya. Meron pang ibibigay na propesiya, ipasusulat sa kanya na propesiya. Kaya tayo ngayon nananatiling buhay bilang isang mananampalataya. Lagi nating iisipin, kaya tayo ngayon ay buhay dahil sa ating Panginoon. Lagi natin pupurihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Patuloy niya tayong iniingatan kasi merong ipapagawa sa atin ang Panginoon na pangangaral, mga kapatid ko. I-take natin yan as a blessing na ang laging gising, ang bagong gising. Kapag nabigising tayo sa umaga, ang Panginoong Diyos ay kasama natin. Maipapagawa ang Panginoon sa atin upang ibahagi ang mabuting balita. Kaya huwag tayong matatakot. Saan man tayo magpunta, mga kapatid, ha? Kahit saan man tayo magpunta, huwag tayong matatakot. Tayo ay ginagabayan ng Panginoong Diyos at hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. So ngayon ay pagpapala ang sumaatin. Nawa yung mga maliliit na kataga na yon, yung mga reflection na yung mga kapatid ay tumatak sa atin. At kung kayo po may reflection, ay pwede nyo pong i-type dyan sa ating comment section. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos ngayong umaga. God bless po sa inyo pong lahat at patuloy natin ipag-pray ang bawat isa. Kayo din po yung Alpindo family, namatay yung kanilang mahal na ama na si Brother Noel, Brother Noel na Gaudencio ang kanyang pangalan. Palayo niya yung Noel. Isama natin sa panalangin ng Alpindo family. Sila ay comfort ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng kamatayan ng kanilang mahal na ama sa tahanan. So tayo po ay manalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Villasan. Kuya Melvs. Okay, salamat po Pastor at patuloy na tayo ay pinagpala ng Panginoon sa umaga na ito. Nakita nyo, ganun katapang si Joseph Bates kasi nga may pinagagawa pa ang Panginoon sa kanya. Kaya salamat din po Pastor, at tayo pala ay pribilehiyo pala natin na tayo man ay may pagawa sa atin ng Panginoon kagaya na Joseph Bates. Nawa, sa kwento nakita ko na yung hindi nagpadala yung General Conference. Hindi ito yung ating General Conference ngayon. Iba yun ng panahon nila. Hindi nagpadala ng mangangaral sa South or sa Timog dahil nga sa kahirapan, magulo. Ngunit si Joseph Bates biglang nawala. Grabe, nawala, no? Nung pala, nagpunta siya dahil sa panawagan na kailangan ng mangangaral doon, ano? Yan, ganyan ang lingkod ng Panginoon. Tunay na may tapang, ano po. At doon nga tinuligsa siya at siya ay gustong patayin, kumbaga, no? Pero sabi niya, handa na kami para diyan. Ngunit kung wala na ipapagawa sa amin ng Panginoon, handa na kaming mamatay. Dito na kami humiga sa lupa na ito, sabi ganun. Pero kung meron pang ipagagawa sa amin ng Panginoon, hindi nyo kami magagalaw. Grabe, no? Bakit? Dahil pinangako ng Panginoon na kasama natin siya sa ating gawain kapag tayo ay humayo kagaya ni Joseph Bates. And dito, sa pagsuporta ng Diyos sa mga mahirap na panahon. Ito na ngayon, kagaya na nangyari kay Joseph Bates. Ano po? So, ayan, patunay na ang Panginoon ay ating kasama kapag tayo ay gagawa sa kanyang bukirin. Ano po? Bakit wala akong camera? Anyway, okay lang yan. Tayo ay bago manalangin, lilipat tayo doon sa CLPM, sa God First Morning, at matuto pa ng mas marami pa. At patuloy na tayo ay mabless doon, ano po. At saka tayo manalangin. Kung may mga prayer request kayo, ay sige, type niyo pa po dyan, isama natin, ano po. At shout out po kay, sabi ni Kuya Monching, shout out kay Jackie and Michelle Valerio, sa mga Valerio and Erese family, ano po. Malamang ay nakikinig dito si Sister Jackie, si Sister Michelle, ano po. Pero yung kanilang mother ay regular viewer natin, ano po. Asa na si Sister? Wala siya dito ngayon, ano. Anyway, baka mamaya may konti papasok. Ganun pa man, ay pasok tayo sa CLPM, sa God First Morning.
At matuto pa tayo ng mga reflections doon at mga bagong lesson. Nawawala yung aking link. Sandali lang. Ayan. Aha. Ayan na po mga kapatid, ina-accept na tayo. COP video na po ay ipapakita po sa atin sa umagang ito, okay? So, sa ito po at aking pong i-share sa inyo ang ating special number sa umagang ito. Saglit lang po mga kapatid ha. The seventh day Adventist Church stands established by God at the right time to restore biblical truths and prepare man for Jesus' second coming. Undoubtedly, the church mission and the church presence is 212 out of 212 512 lives can be attributed in part to well-organized structure and to the disciplined and responsible management of financial resources. A rigorous budget forms the allocation of funds, enhancing efficiency and supporting the mission. At the same time, a robust audit transparency and accountability and checking of funds responsibility fund policy and providing regular reports about regular institutions. However, developing accountability is not only the responsibility of the effectiveness of the effective process Okay. Yan mga kapatid, medyo nagkakaproblema po ulit tayo. Ayan. Anyway, sa umagang ito mga kapatid, ito pinalangin po natin, no, yung ating connection ay medyo hindi po kagandahan. Ayan. So, gusto ko na po ipagkaloob sa ating tagapagsalita, no po, ang panahon na ibabahagi niya po ngayon. Walang iba, si Sister Net Lazaro. Sister Net, ibigay ko na po sa inyo ang pagkakataon sa umagang ito na maibahagi niyo po ang magandang salita ng ating Panginoon.
Good morning po. Medyo nagkaroon nga po ng problema yung ating audio. Okay lang po ba? Naririnig po? Clear. Okay, salamat po. Okay. Ang ating pong topic sa umagang ito ay mula din po sa ating aklat ni Mrs. White, Counsels on Stewardship. Nasa chapter 9 na po tayo ngayon. At ito po ang The Voice of Consecration. Nung akin pong tiningnan yung meaning nitong consecration ay ang sabi po dito, isa siyang dedication, pagkatalaga, devoted, ay isa rin itong self-sacrificing. Ito ay isang emosyon o feeling na merong strong support para sa isang tao. Loyalty to someone. Sabihin po natin dito. Sabi dito, is this the language of your heart? I am wholly thine, my Savior. Thou hast paid the ransom for my soul, and all that I am or ever hope to be is thine. Help me to acquire means, not to expend foolishly, not to indulge pride, but to use to thine own means, glory. Ito ba yung lengguwahe daw ng ating mga puso? Sinasabi natin, ako ay lubos na sa iyo, Panginoon, dahil binayaran mo ng iyong dugo at inapo mo ang buo kong pagkatao ay sa iyo. Ito, tulungan mo po ako na huwag gamitin sa walang kabuluhan ang kaligtasang binayaran ng iyong dugo, na huwag akong maging mayabang at gamitin sa pagyayabang ang para sa iyong pangalan, kaluluwalhati. Sabi ko sa atin dito, sa lahat ng ating mga ginagawa, let your thought be, is this the way of the Lord? Ito ba ang kalooban ng Panginoon? Sa lahat ng ating mga ginagawa, lagi ito nating isipin, ito ba ang kalooban ng Panginoon? Will this please my Savior? Masisiyahan ba siya dito sa aking ginagawa? Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, ano naman ang ating ibabalik sa kanya? Masasabi natin na, of thine own, Lord, I freely give thee. Binibigay ko ang aking buhay sa iyo. Ang kalooban mo, ang nawa ang mangyari. Kung ang atin daw, dito, unless the name of God is written in your forehead, kapag daw ang pangalan ng ating Panginoon ang laging nasa ating mga isipan, nakasulat ito sapagkat ang Panginoon natin ang center ng ating mga pag-iisip. Hindi daw natin mamimit yung inheritance in life. Ibig sabihin liwanag na talagang nagmumula sa ating Diyos sapagkat ang ating Creator, ang ating Panginoon, ang siyang nagbigay ng liwanag na ito para itong kamanghamanghang liwanag na ito sa pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak sa atin. Ipinatong ng ating Panginoon ang kanyang kamay sa lahat ng ating mga tinatangkilik, ang ating mga tithes, yung ating mga offerings, yung lahat ng mga biyaya na ibinigay niya sa atin. Kanya lahat yan. Kanya lahat. Sabi niya, my goods, I specified that a portion should be your own to supply your necessities and a portion should be returned to me. Lahat ng mga biyaya, lahat ng mga pagpapala, tithes and offerings na ating tinatanggap, lahat yan ay sa Panginoon. Ibinabalik lang natin ang portion sa Kanya. Sabi nito, as you gathered in your harvest, storing barns and granary for your own comfort, did you return to God a faithful tithe? Sa ating daw bang pag-iipon ng ating mga inani o ating mga tinangkilik, ating inimbak para sa ating mga kasiyahan, sa ating mga sarili, ibinalik din daw ba natin ng matapat ang ating mga tithes?
Have you presented to him gifts and offerings that that his cause may not suffer, na hindi maghihirap o hindi mahihirapan ang lahat ng pinanggalingan? Have you looked after the fatherless and the widow? Nakita ba daw natin yung mga lalaking mga byudo at yung mga byuda na kung saan sabi pa dito, ito ang branch ng missionary work ng bawat isa sa atin. Ito ang sangay na hindi ito dapat nating kaligtaan. Pa dito, are there not around you poor and suffering ones who need warmer clothing, better food, and above everything else, that which will be most highly prized, yung sympathy and love? Di ba daw natin nakikita na maraming mga may hirap na mga tao, mga nagsasuffer at nangangailangan sila ng kalinga at pagbibigay sa kanila ng kanilang mga pangailangan tulad ng pananamit, pagkain, at iba pa na at higit sa lahat, yung awa, sympathy at pag-ibig natin sa kanila. Ano daw ba ang nagawa natin sa mga taong ito, sa mga byuda, sa mga byudo, sa mga nahihirapan? Sino ba ang kanilang tatawagin para tulungan sila at sa kanilang mga anak at mga apo, grandchildren? How have you treated these cases? Paano ba natin sila o paano ba natin na-encounter ito o nagagawa ito? Nagawa na ba nating tulungan ang mga naulila? Dito. At sabi pa dito, soul burdened parents, mga nahihirapang mga magulang, have you asked and even begged you to consider their case? Have you turned them away with unfeeling? Hindi ba kayo nalulumo pag nakikita sila sa mga kalagayan na sila yung mga naghihirap? Sabi dito, if so, may the Lord pity your future. Kung hindi natin ito nakikita, ay ang sabi po sa atin, at wala tayong ginagawa para sa kanila, ano daw ba ang kailangan? Sabi dito ay, if so, may the Lord pity your future. Kaawaan tayo ng ating Panginoon sa ating buhay. Sabi pa dito, God is constantly bestowing upon you the blessing of His life. Lahat ng pagpapala dito sa mundo, sa sanlibutan ito, ay ibinigay na ng ating Panginoon sa atin. At kung tatanungin daw niya tayo, doon sa mga binigay niyang pagpapala sa atin, dito sa mga gawain, dito sa sanlibutan, atin ba daw ibibigay ang mga temporary lang o spiritual interest natin para lang makita at makita na na-acknowledge ba natin yung mga blessings na dumarating at na ibabahagi ba natin ito sa iba? Sabi dito, kasi tayo ang master worker. Kailangan tayo makipag-cooperate at makipag-ugnayan sa kanila, tulungan sila sapagkat ang suporta na magagaling sa atin ay ito ang magsusupply, magsusustain sa kanilang mga pangangailangan. Kailangan tayo makipag-cooperate sa kanila upang matanggap nila ang pag-asa na kailangan nila. At sa aking kabuuan dito, nakikita ko dito na lagi natin sinasabi na ako po ay nagpapasakop sa iyo, lubos po ako nagtitiwala sapagkat pinagkaloob mo sa akin ang iyong buhay dahil sa aking mga kasalanan, iniligtas mo po ako. Subalit hindi nakikita sa ating mga gawa, sa ating pagkatao, kung ano yung sinasabi natin. Kaya nga binanggit dito yung iba't ibang mga kalagayan ng mga tao na kung saan ano ba ang ating nagawa sa kanila. Naging makabuluhan ba yung ating pagsasabi sa ating Panginoon na ako po ay lubos na nagtitiwala sa iyo. Binibigay ko ang aking buong pagkatao sa iyo sapagkat ikaw ang nagligtas sa akin. Ay nagagawa daw ba natin ang mga bagay na ito na kung saan idinidevote ba natin yung ating tunay na suporta sa ating Panginoon? Sapagkat tayo dito sa mundo, wala naman tayo talagang pag-aari. Lahat ito ay pag-aari ng Diyos. Lahat ito ay sa Kanya. Kaya sabi niya, lahat yan ay akin. Ano naman ang iyong ibabalik? Ano naman ang iyong ginagawa?
sa lahat ng mga pagpapala na ibinibigay ko sa iyo. At inilagay ko dito ang aking reflection doon sa 1 Corinto 31 na sabi ng Panginoon, kung kayo'y nagsisikain man o umiinom man o nagsisiinom man at anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga po, di ba, ang ating declaration na ako ay missional sa aking pag-iisip, sa aking pagsasalita, sa aking mga ginagawa, sa aking pagpaplano, sa aking pagbibigay. Gawin ko ito sa pagsulong para sa gawain ng ating Panginoon. Nawa ang bawat isa sa atin na nagkaroon tayo ng commitment na katulad nito na ipinapahayag natin ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Huwag tayo mag-atubili na gawin yung mga bagay na ikalulugod ng Panginoon. Kasi kapag wini-withheld natin yung mga nais nating gawin para sa ating kapwa, dahil lang iniisip natin baka may masabi pa, kasi karaniwang ganun ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Minsan nag-aatubili tayo na tulungan, uy, ano lang yan kasi aasa lang ng aasa yan sa'yo, hindi na yan maggaganyan. Subalit nakikita natin yung sitwasyon, nasa Panginoon na ang masasabi ko doon na nasa Panginoon na ang awa, pero nasa atin ang gawa. Doon nga natin may apply yun na kahit minsan sasabihin natin na awa ko doon sa tao, subalit wala naman tayong ginagawang tulong. Yun po ay isang pag-withheld ng ating pag-ibig na sinasabi nga tayo ang mga sangay ng missionary work dito sa lupa na kailangan natin gawin ang maging devoted tayo, magkaroon tayo ng strong support sa ating Panginoon, maging loyal tayo sa Kanya, na maging tapat din tayo sa lahat ng ating tinatangkilik, ano man yan, kailangan ibahagi natin yan kasi hindi naman siya sa atin. Huwag natin i-withhold sa ating lahat, sa ating sarili lang yan. Dito lang yan sa kamalig ko, ako lang yan, sa akin lang yan, ako nagpayaman sa sarili ko dahil sa sipag ko sa paghahanap buhay, dahil pinagsikapan ko yan, kaya ako nakamtan yan. Hindi po. Lahat ang ating gawain, ang ating talento, ang ating kakayahan, ang ating trabaho, lahat yan galing sa Panginoon. Hindi mo makakamtan yan kung hindi ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi po sa atin dito, the voice of consecration, yung pagtatalaga, sapagkat ipinatong na ng Panginoon ang kanyang kamay sa lahat-lahat ng bagay na ating tinatangkilik. Ano naman ang ating ibabalik sa Kanya para sa pag-ibig na ibinukol niya sa atin, ano naman ang ating ibabahagi o ipupukol naman sa iba. Yun lang po ang aking reflection sa umagang ito tungkol sa ating topic. Marami pong salamat. Okay. Thank you very much, Sister Net, sa magandang mensahe na ating napakinggan no sa oras na ito. Ayan. So, mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon sa napakagandang paalala at mensahe na dumating po sa atin, no po, sa umaga ito sa pamamagitan po ni Sister Net. Ayan, gusto ko pong basahin ng ilan sa mga comment po dito sa ating Amen, mga kapatid. Salamat sa magandang lesson, short and sweet. Ito yung parang review, no? Parang na paulit-ulit yung ating ating topic, pero maganda pag paulit-ulit. Ito yung ating natatandaan, no? So kung magbibigay ako ng reflection dito, ito yung aking mga nakitaan po. Ginamitan natin ng isang tool para madali nating makita yung reflection dito sa isang buong topic na to. Number 1 is total surrender to God. Kailangan talaga natin ng total surrender, no? Paano yung total surrender? Siyempre, unahin mo yung puso. Pag inuna mo yung puso na isinuko mo sa Panginoon, kasunod niya yung katawan mo, oras mo, no? At yung bulsa. Sabi nga ni Sister Net, madalas sinasabi natin, yes,
Nagtitiwala ako sa Panginoon. Pero hindi nakikita sa ating gawa. No? At hindi natin namamalayan actually. Hindi natin namamalayan na tayo pala ay kulang sa tiwala sa Kanya. No? So, kulang tayo sa total surrender. Paano tayo magkakaroon ng total surrender? Yun ang tanong mo minsan, no? Madali lang din. Una mo unang hanapin ang pag-ibig ng Diyos sa iyong puso, sa iyong buhay. Gaano ka ba inibig ng Panginoon? Ano ba yung mga binigay niya sa iyo? At patuloy na ibinibigay pa. Pag yan, mga kapatid, nakita mo, tingnan mo naman ngayon, ano naman yung ginagawa ko dahil sa kabutihan niya sa akin. Pag nakita mo na may kadamutan ka at sa pamamagitan ng pagtulong sa gawain, pag-active sa mga services, palagi kang tumatanggi sa mga part, late kang dumarating sa mga services, mga kapatid, yan ay hindi ito patunay na ikaw ay nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos. Baka iba yun sinasampalatayan, baka sarili mo, di ba? So, ganun yun, ano? So, kailangan total surrender. Ito, sabi nga, ay maraming pangaral ngayon, 2025, harvest time. Kailangan na manggagawa. Sa maraming paraan, makakatulong po tayo. Unang-una ay, pag may crusade, pangaral, punta po tayo at sumuporta sa mga pangailangan doon. Ano po? At siyempre, yung isa pa natin sinusulong na COP for Christ, isa yan, napakaganda, no? Tandaan natin, hindi po yan pera-pera. Kung masama yung loob nyo, huwag nyo pong pasukin yan. Magkakasala kayo. Pag di naman kayo pumasok dyan, ganun pa rin, madamot kayo, magkakasala kayo. Ang una yung gawin ay hanapin ang pag-ibig ng Panginoon sa inyo. Paano niya kayo iningatan? Kung kayo ay nasa mabigat na pinagdaraanan, mga kapatid, hindi yan parusa sa inyo. No? Tandaan nyo, ang Panginoon ay hindi yan nagbibigay sa atin ng hindi maganda. Puro maganda lang. Tapos sabi naman ay bakit nangyayari naman sa amin ito? Ganun naman nangyari sa amin. May Diyos ba talaga? Meron, tunay na meron. Hinihayaan niya mangyari para lumapit ka sa Kanya, kapatid. Di ba? Para ikaw lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya, magtapat sa Kanya. Yun kaya nangyayari yung mga downfall sa ating buhay. Minsan sa financial, talagang sabi mo, talaga namang ako'y bakit nangyayari sa akin to at ako'y hirap na hirap sa financial. Ano po? At siguro kailangan mong unahin ang Panginoon, ano? Bago ang ibang mga gastusin. Unahin mo patuloy siya sa umaga, manalangin na agad, umatin sa devotional. Pagka kasi hindi mo inuuna ang Panginoon, ay baka hindi ka rin niya unahin, mga kapatid. Ano? Kaya sabi nga ni Pastor Jerry, lagi niya tatandaan to. God first, put God first, and you will never be last. So kung financial ang problema natin, mga kapatid, mabigat yan pag sa sarili nating pamaraan. Ipasa natin sa Panginoon. Masasabi ko yun, mga kapatid, hindi dahil sa salita lang, ano? Hindi puro talk. Nangyayari din sa akin kasi 4 na taon wala akong hanap buhay. Pero ganun pa man ay hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kaya naman siya ay palagi kong inuuna ngayon, ano? At sabi ko, i-share ko to sa iba. Tunay na tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon pag inuuna natin siya. Dahil sa point number 2, faithful steward. Sabi dito, tayo maging faithful steward. Yun na nga, magiging tapat, ano? Unahin natin siya. Meron tayong mga pinagkaloob niya sa atin, talento, kalakasan, pananalapi. Ingatan natin yan sa tamang pamaraan sa pamagitan ng pagtulong sa pagtatapos ng kanyang gawain. May gawain siya dito na ipasabi sa buong mundo ang mabuting pabalita ng Panginoon ay darating na, malapit na dumating. Yan ang gawain. At ang pangatlo, cooperation with God mission, with His mission. Yun na nga, na-shortcut ko na kanina, no? Bago yung title. So, sa huli, tama yung sinabi ni Sister Net, na tayo ay tingnan natin ating sarili. Nasa na ba yung ating status? Tayo ba ay talagang tumutulong? Tayo ba ay talagang nagtitiwala? O baka salita lamang? Masakit, ano? Masakit. Isipin, ngunit kailangan tanggapin at kailangan manalangin magbago. Diba? So, yan ang ating reflection sa umaga na ito. At patuloy na tayo ay pinagpaalan ng Panginoon, ano? Sa mga natin sa live ngayon, 14 live viewers, typical viewers pag Sunday. Kasi ewan ko ba, masarap matulog pag Sunday, ano? Tayo ay manalangin, mga kapatid. Let's pray po.
nasa na yung mga prayer request niya. Sige po, sasama natin sa panalangin yan. Nabasa ko naman. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito ay salamat po sa mga lesson na aming napakinggan. Unang-una, ang katapangan ni Joseph Bates. Hindi siya natakot dahil alam niya na kasama niyo po siya sa kanyang paggawa. Maging siya man ay nahantong sa mabigat na kondisyon sa kanyang pangaral, sa kanyang pinuntahan sa Timog, siya ay hindi nagdalawang isip sapagkat alam niya na may pinagagawa kayo sa kanya. Salamat sa privilege o dakilang Diyos na kami bilang inyong mananampalataya ay binigyan niyo rin kami ng pagkakataon na maging kagaya ni Joseph Bates, sumulong, mangaral, makisangkot sa pagtatapos na iyong gawain. O dakilang Diyos, hindi man namin kaya ang ginawa ni Joseph Bates. Kami nakahanda para tumulong sa gawain sa ibang kapamaraanan. Kung saan kami makakatulong, kung anong aming kakayahan, tulungan niyo po kami unang-una sa aming pinansyal na matutunan namin na makilala kayo kung ano ang iyong kabutihan sa amin upang sa ganun madali kaming makatulong sa gawain pamagitan ng pinansyal. Tulungan niyo po kami maging tapat po sa inyo sa pagbabalik na aming ikapo, magbigay ng mga malulusog na pasasalamat sa inyo sa pamagitan ng aming offering. Tulungan niyo po kami na mag-encourage din ng kapatiran upang sa ganun mas maraming magkaroon ng benefits sa aming mga kapatiran na kami magkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod po sa inyo. Matagal na ang panahon, Diyos, na kami mga nakatulog. Hindi namin alam na kami na pala ay nagiging tamad, mabagal, walang ginagawa. Ito na po yung panahon para kami simulang makatulong sa inyo ang gawain. Magkaroon kami ng part na kaya namin gawin. At higit sa lahat, mababago ang aming karakter habang kami ay naghihintay, naghahanda sa nalalapit ninyong pagdating. Salamat po sa paggabay at patnubay. Ramdam po namin na inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, narito po ang aming mga kahilingan. Si Sister Abel Hermino, sa kanyang pagpapatuloy ng kanyang pagpapagaling, samahan niyo po siya. Ipagkaloob sa kanyang karunungan na malaman niya mga dapat niyang gawin at mga dapat iwasan upang siya ay patuloy na gumaling. Dalangin din namin si Brother Ramon Hernandez sa kanyang kalusugan. Ay patuloy niyo pong samahan siya sa kanyang pagpapagaling at gayon din na ituro sa kanya mga dapat niya iwasan, mga dapat niyang gawin upang sa kanyang pagpapagaling ay kayo po ang kanyang makakasama. Ituro niyo rin po sa kanya o dakilang Diyos kung paano magtiwala po sa inyo dahil kayo po ay aming dakilang manggagamot, ang aming provider, ang aming protector, ang aming tagapagligtas. Salamat po dahil nariyan kayo para sa amin sa bawat sandali na kami nabibigatan. At ito inyo hinahayaan upang kami lumapit po sa inyo. Dalangin din po namin si Sister Zenaida Manarang at si Ate Sally Sanchez. Pangarap nila makasama ang kanilang mga mahal sa buhay sa pagsamba, pagtatapat at pagtitiwala po sa inyo. Ang Holy Spirit na bang humipo sa kanila, tulungan sila na one day ang mag-asawa, buong pamilya magkasamang sumasamba sa inyong iglesia, naghahanda, naghihintay sa nalalapit niyong pagbabalik. Nais namin isama rin sa panalangin ang comfort sa mga Alpindo family sa pagpano ng kanilang tatay ng tahanan na si Brother Gaudencio Alpindo. Nawa ang inyong Holy Spirit ang magbigay ng comfort sa kanila sa pamagitan ng inyong mga pangako na si Tatay Alpindo ay muling babangon
sa huling panahon at makakasama nila pagsalubong sa inyo sa inyong pagbabalik. Ganyan din ang si Tatay Divino Alabanza, kasama namin sa panalangin. Nawa matuloy na yung kanyang operasyon sa panahon na yun ngayon at patuloy na siya gumaling na sa kanyang karamdaman. Dalangin din po namin yung nanay ni Brother Jake Cruz. Nawa magkaroon na ng lunas yung kanyang karamdaman sa panahon ngayon at tulungan niyo po siya o dakilan Diyos. Mga manggagamot na tumitingin sa kanya ay patuloy na makatulong sa kanyang pagpapagaling. Alam namin na inyong pinagkalooban ng mahusay na kaalaman ng mga doktor na ito para sa pagpapagaling. Kaya kami po ay lumalapit po sa inyo na siya ay inyong hipuin na niya mapagpagaling na kamay. Ituro nyo rin po sa kanya ang kanyang mga dapat iwasan at mga dapat gawin at upang sa ganun makatulong sa kanyang pagpapagaling. Dalangin din po namin ang kalusugan ni Ate Sally Sanchez. Siya po ay may ubo sa mga panahon ngayon na hindi mawala. Alam namin mahirap ang pag-ubo, lalo na kung ito'y lumalala. Nawa ang aming mga natural na iniinom makatulong po sa amin upang sa ganun sa mabilisan namin paggaling. Kayo po ang aming kasama dahil kayo nagturo sa amin ito. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, dakilan Diyos, marami pa kami mga prayer request. Narito ang aming mga kapatiran na nakikinig ngayon kasama namin na nanalangin sa live. Ay patuloy namin sinasama sa panalangin ang mga prayer request na nasa aming mga puso at isipan. Dalangin namin ang sambayan ni Sister Vicky Jimenez. Nawa ang kanyang amo ay kilusin ng Holy Spirit na payagan na sila makapagbakasyon, silang dalawa ng kanyang kasama, at makasama nila ang kanilang mahal sa buhay. Kaya din naman ang family ni ang sambayan ni Sister Nympha Rivera. Gayon din naman ang sambayan ni Sister Shirley Rosa Cinto, Sister Emelinda Makalalag, yung kanyang asawa. Bigyan niyo po siya ng bagong trabaho na mas makatutulong sa kanilang buhay. Gayon din yung kanyang mga anak si John Mark and si Joban na malayo sa kanya. Gayon din ang kanyang nanay na may karamdaman. Hipuin niyo po sana niya mapagpagaling na kamay. Dalangin din po namin si Sister Shirley, Sister Sweetie Burgos Lopez kasama ni Sister Hannah, si Nanay Fina, si Ate Sally Sanchez, ang sambayan ni Sister Teresita Dairit Reyes, ang sambayan ni Kuya Monching Canlas, ang sambayan ni Ate Reby, ang sambayan ni Nanay Nerissa, ang sambayan ni Brother Jake Cruz, kasama na yung kanyang nanay ulit. Ganyan din ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Nanay Fina, ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambayan ni Sister Jackie, Sister Michelle Irese, ang sambayan ni Sister Rosel, ang sambayan ni Sister Marlene Garcia, ang sambayan ni Ate Mitch, ang sambayan ni Ate Evelyn Sabat. O dakilan Diyos, marami kami mga kahilingan. Narito sabay-sabay naming nilalapit po sa inyo. Pagkalaw niyo po ito sa amin, di sa aming kagustuhan, bagkus sa inyong kalooban. Nawa ito ang masunod. At kami bilang yung mga anak, tapat na lingkod, turuan niyo po kami mas lalo maging tapat, mas lalo magtiwala po sa inyo, at maging handa sa nalalapit ninyong pagbabalik. Maraming salamat po Ama sa pagdinig na aming mga panalangin. Patawad po muli kung sa inyo kami nasumpong nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ano po? Praise the Lord. Ano po mga kapatid, at patuloy na tayo ay muling ginising sa umaga na ito. No? Ayan, 5:30 na umaga, tapos na tayo. No? May oras pa para mag-stress ng konti, mag-exercise. Ano po? Pero ako ay gagayak na. Pupunta kami ng Bungabon ngayong umaga. 6:30 yung alis namin dito para hindi kami malate. At baka may pre-breakfast pa doon. Maka-breakfast pa kaila doon sa kanila doon. Ano po? At mga kasama namin ay kung mayroon man dito tiga Piñaran na Bulak, kaya na sama-sama tayo pupunta.
God first morning po sa lahat mga kapatid. Salamat sa inyong pakikinig, sa mga nasa background. Magandang umaga na sa inyo. Sa mga nag-share, maraming salamat po. Sa mga na-bless, patuloy tayo mabibless hanggang bukas, mga susunod na araw, mga panahon. Huwag tayong susuko. Sabi nga, magtiyaga hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At tayo ay tunay na natututo naman talaga, natututo. Kasi alam ko, babalik-balik kayo, kaya gusto nyo rin, na mag-devotional and prayer sa umaga. Mabuti nga may ganito, sabi ko nga, mabuti nga may ganito, nauso yung pandemic, nagkaroon ng ganito, sama-sama tayo. Kahit na hindi tayong kita-kita, andito naman tayo nakikinig naman tayo, So, yan, hanggang bukas pa muli, tandaan natin, put God first, and we will never be last. Ayan na po. God first morning po sa atin lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.